Good day po sa mga visitors namin dito sa Teps TV at welcome po muli sa aking channel. Kung kayo po ay bago sa aking channel ay ang aking mga topic ay tungkol po sa mga loans, home credit, GCash at iba pang mga tungkol sa financial. Ngayon, kung meron po kayong problema tungkol sa mga nabanggit ko, ay pwede po kayong mag-comment sa video nito. Baka sa susunod na video ko ay ma-feature po ang inyong tanong. Ngayon, meron po tayong dalawang questions na sasagutin tungkol sa home credit. Mga problema na na-encounter na tinanong sa akin. Ngayon, bago po yan, ay gusto ko lang naman inform kayo na meron pong schedule yung aking mga pag-upload tuwing Wednesday at Saturday ng alas 8 ng umaga. So, kung meron po kayong mga na tanong, ay maaaring sa susunod na video ko ay masagot na po natin yan. Dahil minsan mga pare-pareho na rin kasi yung mga tanong at para isang bagsakan na lang ay ating masagot. Okay? Ngayon, para na hindi na rin magtagal ay sagutin na natin yung isa sa mga questions. Okay? Ang tanong ni Ariel Inocencio. Good PM po. Pwede po ba magtanong, pwede ka ba makulong sa di mo pagbayad sa online cash loan sa home credit? Kahit na wala ka naman filapan o napirmahan sa kanila na umutang ka sa cash loan nila. So, itong ganitong mga bagay, medyo rare to kasi paano ka nagkaroon ng utang, hindi ka naman nag-fill up or wala kang pinirmahan. So, ito yung mga naisip ko na dahilan kung bakit maaaring nakatanggap siya or sabihin natin na may utang siya. Unang-una is kung meron kang home credit loan dati, so nasa database ka na ni home credit. So, chances is nagkamali yung system na mag-text sasabihin na meron kang online cash loan pero wala naman talaga. So, number one is baka glitch lang yon. So, anong dapat mong gawin pag ganun? Need mo i-verify doon sa unang-una doon sa home credit app, may kita mo doon kung meron ka nga talagang loan tungkol sa home credit, sa cash loan, di ba? Pangalawa is doon mo kasi mabe-verify Pangalawa is, baka merong ibang tao na nag-fill up under your name. So, isa sa mga naisip ko, kung totoo nga talagang hindi ka nagpirma or nag-fill up, kasi ang usually na lumalapit sa akin na tanong meron siyang kasama pero ang ginamit yung ID niya. Tapos lumalabas siya yung may utang. Tapos ang nakuha ng pera or gadget sa home credit yung yung kakilala niya o katrabaho niya or kamag-anak. So dito verify mo pa rin naman kay GCash kung paano nangyari yun na wala ka naman pinilapan at nagkaroon ka ng utang. Pangalawa, sunod nun is yung baka may kapangalan ka. So, ito yung kapangalan mo, yun talaga yung nangutang. So, nagkaroon ulit ng problema sa system. So, itong mga bagay na to, need mo lang i-verify via app or mag-reach out ka dun sa home credit customer service. So, from Monday to Friday, pwede mo silang kontakin. Ang pinakamaganda ay 8 AM to 5 PM kasi yan. So, mga bago mag alas 8 or alas 8, dun ka. Kasi minsan konti pa lang yung natatanggap na tawag nila. So, ma-assist ka nila, 'di ba? So, yun yung nakikita ko na nagiging problema
na parang mayroon kang kapangalan. So, yan yung isa sa mga possible na reason. At yung parang baka inside job, sabihin natin inside job dahil merong taga doon na nakakaroon ng access, tas ikaw yung nakalabas na utang, 'di ba? So, maaaring ganun. Tapos, minsan kasi pag nagfi-fill up ka din sa ibang mga online lending, meron kang ID din na pinapasa. Paano kung hindi naman legit yung napag-send mo? Tapos, ginamit yung identity mo para makapag-loan, 'di ba? So, weird yun. So, chances talaga is baka mali lang yun. Ngayon, kung meron talaga, magreklamo ka. Mag-email ka sa Home Credit, sama mo yung DTI. Sabi mo na hindi ikaw yung umutang na yun. Paano may nangyaring utang? Kasi pipirma yun eh. Kahit sabi mo na dun sa gadget, dun meron silang tablet, tapos pipirma ka dun. So, yun yung pinaka-weird, diba? So, kung nangangamba ka na alam mo talaga wala kang inutang, huwag kang matakot kasi wala ka naman talagang ginawang mali. Maring Home Credit yun. Tapos pag na-verify mo na, di sabi mo nang wala talagang inutang, ignore mo na, 'di ba? So I hope nasagot natin 'yan, yung mga naisip ko na possible. So kung meron kayong sa mga nanonood na ibang opinion, mag-comment lang pa kayo sa video na ito. Yan, next is yung tanong naman ni Eloisa Adeline. Sir, nakautang ako ng 90,000 sa Home Credit for 3 years, 200k lahat nung na-compute ko. 5 months pa lang ako nakabayad. Nagka-problema na kasi ako sa work, nakakasuhan ba o nakukulong po ba pag di ko nabayaran? Salamat po, di na po kasi makatulog. So, unang-una is huwag ka masyadong magpa-apekto dun sa utang mo kasi pag ikaw bumigay, yari na, 'di ba? So, kung di ka makatulog, siguro ang ano ko diyan medyo wag ka muna mag-iwas-iwas ka muna ng pag-iisip tungkol sa utang. I-divert mo muna yung isip dun sa mga bagay na makakaisip tungkol diyan sa problema mo na 'yan. Tapos pag okay na, bumalik ka at gawa ka ng strategy. Siguro pwede mong sundan tong sasabihin ko, 'di ba? So, una is yung para sa mga kaalaman din ng mga nanonood dito sa aking YouTube channel ay yung Home Credit talaga. Naranasan ko 'yan, nakapag-loan ako ng cash loan 'yan. So, totoo 'yan, minsan times 2. Sa akin natala 24 months 'yun, naging times 2 or 1.5 months o 18 months yun. So, imagine, yung 35, naging 72 yung yung compute ko. Tapos, syempre, meron pang mga fees yan. Kada bayad mo, meron yung processing fee. Diba? Tapos, ano na yon, bawas pa yon. Alam ko, bawas pa yun eh. Kasi parang may binawas sila na parang processing, hindi ko alam kung processing fee or convenience fee, parang ganun. So, hindi ko nakuha din yung 35. Pero anyway, ang punto ko lang is yung inutang mo na Home Credit na amount, nagiging doble or nagiging triple. Depende dun sa loan na katagal mo babayaran. So, pag-isipan nyo talaga kung maglo-loan kayo sa Home Credit cash loan. Kasi kung wala kayong plano, halimbawa, okay, nangutang ka naman ng 90,000, nangutang ka naman ng 50,000, pero gagamitin mo naman sa negosyo at magiging doble, triple naman yung kikitain mo bago matapos yung 2 taon, 3 taon. Sa ano ko, ininvest ko yon, halos kalahati lang yung naibalik. So, lugi pa rin ako ng kalahati. So, parang tinubo ko na yon, napunta lang din sa interest, tas yun. So, chance lang talaga, parang chance lang kung kikita ka pa o hindi. Pero halimbawa, meron ka ng existing business na alam mo talagang
kikita yun ng doble, triple, or mag-augment dun sa business mo yung mauutang mo, i-grab mo na yan. Pero halimbawa, plano mo lang para gastusin, punta ng bakasyon, or walang man lang balik. Pag-isipan yun kasi kagaya nito ni Eloisa, na Eloise, problema siya, tas nawalan pa ng work. Nagka-problema pala sa work, I mean. So, ang tanong niya kasi is kung makukasuhan ba o makukulong. Wala pang kaso yun. Pero, ang unang magiging problema dyan ay yung tawag ng tawag. So, ang kulit niyan, home credit, pupunta pa yan sa trabaho mo, sa lugar kung saan ka nag-opisina, sa bahay nyo, para maningil. At usually, gusto nila bayaran mo ng buo. So, imagine kung nakabayad si ng 200,000, nakabayad siya ng 10,000 per month. So, meron pa siyang babayaran ng 150. Problema na nga, 'di ba? So, yun isa yung nakakainis, tawag, punta sa bahay. Tapos, may bibigay pa sila ng mga parang summon sa email mo, may text pa yan. Tapos, meron pang minsan binibigay na papel. Tapos, yun yung unang problema. Tapos, sa kaso, para sa wala naman yun. Ginagamit usually ng mga kolektor yan para manakot, para gumawa ka ng paraan, para magawa mo mabayaran mo yung utang mo. So, isa yan sa mga paraan nila, yung parang makatanggap ka ng mga summon, tapos sabihin nasa korte na, ganyan. So, yun yung nakita kong magiging problema mo. At huwag kang matakot kung makukulong kasi wala naman nakukulong sa utang. Maliban na lang kung merong mapatunayan na may elemento ng panloloko. Halimbawa, walang utang ka tapos wala ka naman talagang balak bayaran yun. Diba? So, ang sagot doon is kailangan mo pa rin bayaran yun. Yun yung sad na kahit nasabi mo ng di mo mabayaran ngayon, kailangan mo pa rin bayaran yun. Kasi etong home credit, sa totosin, nung nag-check ako ng credit history na merong app yun na nakita nila yung loan ko nung gadget at cash loan. So, chance yun, mag-apply ka ng credit card, cash loan, or home loan, baka makita yun doon na meron kang existing na hindi mo nabayaran, di ba? So, sabihin natin, dumalaki yun sabihin nila, ay, hindi nakabayad to, 90,000, naging 200,000 yung babayaran, nagpagbayad lang ng 5 buwan, sabihin mo ng 150 pa kulang, tapos tumutubo pa yun. So, parang lumalaki yung utang mo. So, yun yung So, ang advice ko, pag handa ka na, meron ka ng sapat na trabaho, humingi ka ng diskwento na bayaran mo na lang yung principal tas konting tubo, 'di ba? Para at least nabalik mo na yung 90,000 na inutang mo, 'di ba? Tapos konting tubo. Tas baka pumayag sila kasi usually yung mga home credit tsaka mga collector, gusto lang naman nila maibalik or maibalik yung nilabas nilang pera tas konting interest, diba? Kung wala na talaga, di ka naman nila pwedeng pilitin dahil wala ka. So, yun yung sagot ko dun sa question ni Eloise. So, I hope na nakatulong yung video na ito para masagot kung hindi lang kay Luis, pati sa iba na mayroong ganyang problema. So, yun. Ngayon, ini-invite ko po kayo sana mag-like, subscribe sa aking YouTube channel at magtanong. Gusto ko rin malaman kung taga saan kayo, so mag-comment kayo kung taga-Pilipisan kayong parte ng Pilipinas or kung nasa ibang bansa kayo. So, sobrang init ngayon, papansin nyo, diba? So, summer na. So, chill tayo ngayon. So, yun lang naman gusto kong sagutin sa araw na ito. 2 question mula sa home credit. So, hanggang dito na lang po at marami pong salamat.